Good day again, students. This is your instructor for understanding the self, Kenneth Alvin Cinco. So, for this session, we will be talking about lesson 1.2. But for this session, I would like to add a disclaimer that our session will focus more on the parts that we did not discuss in the classroom. Um, this discussion is for your asynchronous benefit, so you can bring this discussion or you can bring this video everywhere you would like to go, or if you have internet, or if you can store this video in your phone, you can do this. Just as long as you remember that we will start on the parts where we left off with our discussion when we were still at school. So it's unfortunate that there are events that have impaired the continuous classes that we have, but we have to adjust. That's how we should do, because well, it's not always that we will have a perfect schedule. Well, let's continue. So in our lesson, it's lesson 1.2, we were actually studying about the self and its relationship to society and culture. I know you have listened to me, and I know you have listened to the discussion. I hope you got a lot from the discussion, the first part. So I'll just skip some slides, and we will focus more on the things that we should focus on. But first, let me just remind us that relationships do shape individuals, right? Kagaya nung ating diniscuss, ang mga relasyon ay nakakapaghubog ng mga individual. Ito ay nakakatulong sa pagporma ng ating sense of self sa pamamagitan ng marami, no? Most importantly, sa isang grupo nagkakaroon tayo ng sense ano ba ang cultural norms, o ano ba yung tinatawag na accepted behaviors ng isang grupo. So kapag tayo ay bumabagay sa mga accepted behaviors ng isang grupo, ito ay nakakapag-impluwensya sa ating sa pagde-develop ng ating sarili. How about the values o yung mga pinapahalagahan, no? Lahat ng pinapahalagahan ng grupo ay napapahalagahan mo na rin. Kung ang grupo ay isang grupo ng mga classmates na mga family-oriented, syempre yung mga gawain ng isang grupo na family-oriented ay nai-imbibe mo na rin. Kung ang isang grupo ng mga sinasamahan mo ay grupo ng mga estudyanteng merong individual grit o yung merong pagpupursigi para sa kanilang achievement in life, nagkakaroon ka din ng value na ganon, napapahalagahan mo din ang value na ganon. Customs at traditions, lahat ng ito sa mga grupo. Kasi ang tao ay kaparte ng isang grupo. Lahat ng ito ay nakaka-impluwensya sa pagiging tao ng isang tao within a group. Now, punta tayo direkta sa hindi natin medyo na-cover, no? Gusto ko lang i-remind na merong tinatawag na proseso ng modernisasyon. Ano ba ang proseso ng modernisasyon? Na-discuss na natin ang sociologists at nasabi na natin na ang modernisasyon, no, ay isang pagbabago mula sa traditional na mga estruktura o from the traditional structures, whatever these structures are, either societal structures or structures regarding the sciences and our physical environment, right? Because of modernization, there has been a lot of changes in our environment and changes in the characteristics of the group, and that these process of modernization have affected how individuals develop self-identities. Magfo-focus tayo dyan ng kaunti, no? At ipapasadahan lang natin yung para sa yung with the mga sociologists, at punta tayo agad sa anthropologists. Okay. So, kagaya nung sinabi na natin, yung modernisasyon
ay nagkaroon ng impluwensya sa buhay ng isang tao kasi nabago nito ang maraming bagay sa kanyang kapaligiran. Nabago nito ang estruktura ng pamilya. Noong traditional pa lang, hindi pa modern, kailangang ang tao ay nagkukumpul-kumpul kasi kailangan nilang mag-produce. Kailangan nilang makaani ng marami. Okay? Noong traditional pa ang tao, meron tayong napakahigpit na set of values na sinusunod na dapat hindi natin break kasi pag ito'y na-break mo bilang isang kaparte ng grupong yan, let's say for example, ikaw ay nabuhay bilang isang panganay na anak sa isang pamilyang magsasaka, napaka-tradisyonal noong panahon ng 1950s, 1960s, hindi pa gaanong kamodernisado, hindi pa gaanong kasiwalat ang edukasyon. So anong mangyayari? Anong mas pinapahalagan mo bilang isang panganay na anak? Ikaw ay merong pagpapahalaga para sa iyong pamilya. Mas pinahahalagahan mo ang kakainin nyo sa bawat araw. Kaya nandun ka sa field, yun yung mga pagpapahalaga mo. Ang iyong pagpapahalaga ay upang makapag-asawa ng mabuting asawa at makapanganak din. Kasi yun yung kinakabuhayan ninyo. Tradisyonal. Ang iyong relihiyon ay dapat ang iyong relihiyon ay tumutulong sa iyo na sa bawat araw magbuklod-buklod kayo ng pamilya mo. Kasi yun nga, tradisyonal. Kailangan ang maraming kamay para sa pagproduce ng pangangailangan. Anong nangyari nung dumating ang modernisasyon? The living conditions improved. The culture therefore shifted from a more collective society into a society that allows individuals to flourish. Noong dumating ang modernisasyon, nagkaroon ng focus sa individual. Ngayon, hindi ka na nung dumating yung tinatawag na modern education, yung panganay na anak mo, hindi na ang focus ay doon lang sa sakahan, hindi diri na umhanan. What's the focus? Your focus is to develop yourself, develop a career. Bakit? Modernisasyon Yung tinutuunan ng pansin ay hindi yung grupo. Yung pinagtutuunan ng pansin, ikaw na individual mismo na mas ma-develop mo ang sarili mo. Kasi ito yung nagiging ticket mo to success sa isang modernisadong setup. Okay. So what happens? Yung individuals now nagkaroon ng pagsunod sa modernisasyon. So sabi ni Ancheta that our modern societies today, ang ating lipunang moderno ngayon, ang self-identity are a problem para sa mga individual. Bakit naging problema? Bakit? Kasi nga merong modernisasyon, merong pagtutuon ng pansin, paano mo i-build up ang sarili mo. Noong traditional society, ang dali ng sagot. Bakit? Sasagutin mo lang, hindi ko na kailangang i-build up ang sarili ko. Ang kailangan kong i-build up ay yung araro ko, ay yung kamalig ko. Ang kailangan kong i-build up ay yung negosyo ko sa sakahan. Yun. Madali. Pero ngayon, hindi. Maraming pagpipilian. Kagaya nung sinabi ni Giddens. So, sabi ni Giddens, kaya nga ngayon na merong modern self na napaka-reflexive. Kapag sinabing reflexive, napaka maraming iniisip o nakakapag-isip na siya, nagkakaroon ng meaninglessness. May threat ng meaninglessness. Merong panganib ng meaninglessness. Bakit? Napakarami na ng choices mo. Meron kang freedom of choice at freedom of information. Tatanungin niyo ako, bakit? Kapag maraming choice at kapag maraming impormasyon, nagkakaroon ng meaninglessness. Kita nyo. Halimbawa,
Pakinggan nyo yung dalawang halimbawa na ito. Meron akong dalawang halimbawa sa inyo. Halimbawa, unang halimbawa, merong isang tao, marami siyang bisikleta. Yung mga bisikleta niya, lahat mula sa BMX. At meron ding isang tao, letter B, isa lang ang bisikleta niya. Ngayon, sino sa kanilang dalawa ang kapag mawalan ng isang bisikleta, talagang iiyak? A or B? Siyempre B. Bakit? Isa lang ang choice niya eh. Wala siyang freedom of options. So may meaning yung bisikleta niya. Aalagaan niya yan, pagyayamanin niya yan, bibigyan niya yan ng halaga. Bakit? Isa lang eh. Dito, pag may freedom of choice at freedom of information, anong mangyayari? Lahat ng impormasyon nasa sayo. Ikaw na pipili ka, anong pipiliin mo? Lahat the best eh. Okay? So sabi ni Ancheta kay Giddens, the choices one makes in modern society may be affected by the weight of tradition. Merong bigat ng tradisyon na nakapalaman sa mga choices na ginagawa ng isang modern person. So anong nangyayari? Yung modern person, ang concern niya yung lifestyle niya, making and remaking, no? At saka, yung self-identity ay isang reflexive project. Ibig sabihin, isang proyekto ng pag-iisip. Ano ba ang buhay ko? Paano ko ba gagawin ito? Anong lifestyle ang susundin ko? Yun yung sabi ni Giddens. Ano naman ang sabi ni Mead? So, kay Mead, sabi niya, the self does not exist from birth. Ito ay, sabi ni Giddens kasi, hindi to sunod-sunod sila ha. Ito yung mga konsepto lang. Pero yung mga sociologists na ito, hindi sunod-sunod ito by time. Okay. So anong nangyari? So kay Mead, para sa kanya, parang medyo sila ni Giddens. Bakit? Para sa kanya, the self does not exist from birth. We can also see this in the idea of John Locke, no, the tabula rasa. But they differ because for George Herbert Mead, the self is developed through a lifetime process of social interaction. Ibig sabihin, mahalaga para sa pagde-develop ng isang self, ang social interaction. Yung self mo ay hindi nangyayari sa isang iglap lang o hindi ito nabubuo nang ikaw ay pinanganak. When does it grow? It grows through reflecting and introspecting. The self is something that develops through social experience. Proseso ng experience mo o karanasan mo sa pakikisalamuha ng mga tao. Ito ay ang proseso ng pagsiself. Kaya nga, para kay Mead, napakahalaga ng tinatawag na significant others. They are essential elements. Yung mga taong nakapalibot sa'yo, mula sa pamilya mo, mula sa mga kaibigan mo hanggang sa mga taong nakakasalamuha mo sa social institutions kagaya ng paaralan. Ang mga ito ay importante sa pagbubuo ng self mo. Kaya nga, para kay Mead, nade-develop sa tao ang I versus me. 'Di ba? Yung example ko sa inyo, yung I at saka me. If you will read this statement, no, kung babasahin nyo yung statement na ito na nandito sa PowerPoint natin, so para kay Mead, merong dalawang self. Ang isa ay yung tinatawag na me at yung isa ay tinatawag na I. Yung I, yung individual identity. Ito yung talagang nagre-respond, no? At saka, yung I ay yung identity beyond the rules and norms of society. Ibig sabihin, ito yung identity mo na hindi sunod ng sunod sa mga accepted behaviors ng society mo. Ito yung identity mo na nagsasabing, ay, ang pangit naman ng sinusuot ko nung pinagbarong ka nung Monday or nung buwan ng wika. Pero, yung me mo ay, ito naman, yung self mo na nagsasabing, uy, magbarong ka kasi ito yung sinasabi, dapat ganito, sige sundin mo. Yan yung me.
Pero yung I mo, yan yung individual na ikaw. Okay. So, para kay Mid, nabubuo ang self dahil sa social experience. Para naman kay Kuli, um, yung ideya ng ating sarili ay nagmumula sa tatlong konsepto. At ang tatlong konseptong ito ay mga tanong. Unang tanong is, paano ba ng tao o paano mo ba nai-imagine ang sarili mo sa isip ng ibang tao? How do you imagine yourself appearing? No, how do you appear to others? Pangalawa, how you think others judge your appearance. Paano mo ba naiisip? Ano ba ang nasa isip mo patungkol sa pag-judge ng other people sa iyo? At pangatlo, at ito yung pinaka ikaw, ano bang nafi-feel mo about all this? Ito yung para kay Mid ang tinatawag na looking glass self or reflecting. Ang pagtatanong na ito ay isang proseso ng reflecting at dito mo mas nakikilala ang iyong sarili sa gitna ng maraming tao sa iyong mga grupong napapabilangan. So what are these? The first question, imagination of how you appear to others, 'di ba? One time, 'di ba, as an example, one time your teacher in high school, that example, no? Your teacher in high school saw you, and then when he saw you, sabi niya, "Oy, graduate ka na pala." O unang-unang tanong mo diyan, mag-trigger yan sa iyo. 'Di ba? Sabihin mo, ano kaya ang isip niya sa akin? Yung imagination mo, ito yung unang tanong. Ano kaya ang iniisip niya patungkol sa akin? Bakit? Hindi niya ba inakalang ako'y graduate? Yan yung pangalawang tanong, no? How you think others judge your appearance. Yung pangatlo, ito yung ikaw talaga. How you feel about this. Dalawang pwedeng mangyari. Pwede mong sabihin, bayaan mo na lang. Ano ng teacher na yun eh. Matanda na yung teacher na yun. O, sabihin mo, or letter B, sasabihin mo, tingnan ko lang sa susunod na paano, luluhod ka rin sa akin, teacher. So, makikita mo kung sino bang yung sarili mo, no? Ang pakikisalamuha sa tao ay parang pagtingin sa salamin. At ang pagtatanong ng judgment ng iba sa iyo ay isang pagre-reflect kung ano ka ba at ano ba ang sarili mo. Kaya, importante ang role ng perception ng iba, no? Sa ating view ng ating self. At ang self ay nagde-develop sa ating pag-receive at pag-respond sa mga percepsyong ito. Okay. Kung ganito pala na nagre-respond tayo sa mga pagtingin ng iba sa atin, sabi ni Goffman, para palang drama, no? Parang drama pala ang self. Nagdra-drama tayo. Bakit? Sa kanya, sabi niya, self-identity is actually self-presentation. That is an impression that we present to others. Para sa kanya pala, tayo'y uma-acting, which is he calls impression management, where a person adjusts himself or herself in front of others in order to attain a certain goal. O yung kaninang halimbawa na ikaw ay may teacher na nagtanong o nagsabi sa yung, graduate ka na pala. Ang halimbawang yun, ano naman ang nangyari doon? Sa tingin mo ba ang isasagot mo, excuse me ma'am, sir, gaganon ka ba? Hindi, di ba? Kasi ang siguradong tanong dyan, ano bang isasagot ko na hindi ako makakasakit ng tao? Tama. May feelings pa rin, no? So, para kay Goffman, ang prosesong ito ng pag-a-adjust sa ating sarili, kasi meron tayong goal, ang tawag dito ay impression management, para tayong nag-a-acting. So, para sa kanya,
para kay Erving Goffman, no, virtual self or possible self that awaits us in every role. Sa bawat nating pagdradrama, makikita natin ang totoo nating sarili. Okay, so sabi niya, we are all actors trying to control and manage a public image. So sabi niya, kung palagi tayong manage ng ating public image, ibig palang sabihin, actor tayo at palagi tayong nagko-control, ibig palang sabihin, dito pwedeng lumabas ang totoo nating sarili. Bakit? Kasi may kasabihang, you act, no? You act and act until you become it. Diyan yun nagsimula. Okay. So, para kay Goffman, yan yung sarili. Okay. So, minsan talagang napaka bigat na nung acting natin. Kaya nagkakaroon ng rift sa ating self-image, no? Kapag nagkakaroon ng rift, nakikita ang totoong self mo. At yung virtual self mo ay medyo nagpipeer. So, itong gaps ng ito ng self-image and roles is what he calls role distance. Ano bang role distance? It protects the self and offers some freedom of expression of personal style. Okay. So, punta naman tayo sa kultura. Lahat ng yon, si Goffman, si Cooley, and sino pa yung dalawa? Si Goffman, si Cooley, si Mead, at saka si Giddens. Lahat sila ang sinasabi, ang self ay nabubuo sa pakikisalamuhan natin o kagaya nung diniscuss natin sa relationship natin with others. Sa nabubuo ang self dyan. At saka yung ating pag-i-introspect, yung ating kada natin pag-respond, kada nating acting, bawat acting natin, bawat response natin sa pagtingin ng iba, bawat nating reflection sa mga sinasabi sa atin, yan ay mga bumubuo din sa ating sense of identity at saka sense of self. Ngayon naman, pupunta tayo sa mga anthropologists. Kagaya nga nung introduction ko sa klase natin, ang anthropologists, anong ginagawa nila? Sila ay nagtatanong ng mga tanong regarding sa unique groups of people. Yung mga sinasabi nating mga taong hindi mainstream. Ito yung usual na ginagawa ng anthropologist. Yung pamumuhay at buhay ng mga taong sabihin na lang nating iba sa atin in terms of culture, in terms of belief, in terms of pinagmulan, at in terms of, most importantly, kultura. No? Like for example, yung mga indigenous peoples natin, yung kanilang mga pamumuhay, bakit sila namumuhay na malayo pa rin sa mga sasaklaw ng batas at mga kulturang Kristiyano, bakit sa kanilang pamumuhay meron pa ring mga paniniwala sa anito, bakit sa kanilang pamumuhay mayroong napaka-defined at napakabigat na role ang mga elders ng buong komunidad sa paghuhulma ng mga kabataan, na ang mga ito, ang klase ng pamumuhay na ito, napakalayo sa atin, no? Bakit? Kasi dito sa atin hindi na ganon, nasa individual na, right? Hindi na din ganon kabigat ang papel ng church, ang papel ng relihiyon. Hindi na din ganong kabigat ang papel ng pamilya minsan sa mga taong kagaya natin na modernisado, no? Hindi 'yun magandang sabihin, pero as halimbawa lamang upang magkaroon tayo ng ideya ano bang ginagawa ng mga anthropologists. So, according to anthropologists, kasi naman ang pinag-aaralan nila ay kultura, para sa kanila ang kultura ay it is a collective expression, no? Of a community's identity. Ito ay nagkakaisang ekspresyon o pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang komunidad o yung sinasabing identity ng isang community, and represents the sum of its members' shared experiences. Ibig sabihin, pag sinabing kultura, ito yung
kabuuang ekspresyon, no, ng iyong pagkakakilanlan, no? Sabi pa ni Corpus, ay yung culture is an integrated system. Ibig sabihin, ito ay sistemang nag naghahalo-halong sistema ng mga learned behaviors o natutunang mga gawi at mga ideya, mga produkto na nagkakarakterize sa isang society. Kagaya ng Pilipinas. Ano ba yung kultura ng Pilipinas? Kapag sinabing kultura, napakalawak niyan. Pero minsan, yung kultura natin ay tawag nito, yung kultura natin ay nagkakaroon ng isang uh, nagkakaroon ng ang kultura natin ay nagkakaroon ng isang uh, larawan at ito ay napapasa. Pag sinabing Pinoy, ano bang kulturang Pinoy? Makapamilya o isang larawan na 'yan. Right? Pag sinabing Amerikano, ano bang Amerikano? Makakarir. Isang larawan na 'yan. So, ang kultura kahit mahirap siyang i-define, kaya nga siya pinag-aaralan ng anthropologist. At isang karakteristik ng kultura ay ito ay naipapasa or ito ay transmitted, no? It is transmitted to people. Bakit? Para makasurvive ang grupong ito. Bakit? Kasi baka kasi yung kulturang pagiging family-oriented, ito ang nagpapasurvive sa mga Pilipino. O yung kultura ng pagiging madiskarte, ito yung nagpapasurvive sa mga Pilipino. Siyempre, ipapasa mo ito sa kahit na anong paraan, mapapamilya, mapaedukasyon, mapalipunan, ipapasa ito. Okay? So ngayon, ito ang pinagtutuunan ng pansin ng anthropologist. Ano naman yung sinasabi nila regarding the self, no? Sabi ni Ancheta, yung kultura nakaka-impluwensya sa ating self in the sense na ang impact o ang epekto ng kultura sa ating sarili ay base sa paano nito ihulma yung beliefs and values. Yung mga paniniwala ng isang tao, nasa impluwensya ng kultura yan. It also depends on the kind of education we receive or the kind of culture we grow up to. Okay. So, yung mga beliefs and values, makaka-impluwensya talaga yan. Ngayon, meron tayong ilang mga modelo kung paano ba yung mga beliefs and values na ito nag-iiba-iba sa iba-ibang kultura. At dahil iba-iba yung mga beliefs and values, nagiging iba din ang self sa mga kulturang ito. Okay, so iiba-ibahin natin. Merong independent and interdependent culture. So, sa bawat bansa, merong iba-ibang klase ng kultura na pwede nating ikategorya sa dalawa. Una dyan ay ang independent and interdependent. Sa kulturang independent, no, kasi culture kasi is like education. Parang education ito. Ito ay isang proyekto ng pag-shape sa community. It's also something that is shared. And para kay Marcus and Kitayama, how a person sees oneself in relation to culture and social relation can be distinguished into sa dalawang ito, independent and interdependent self. Una is the independent self. May mga kultura na independent self ang model ng kanilang pagtingin sa mga social relations, no? In order for an individual to feel positive, para daw sa isang individual na maging positibo siya sa kanyang sarili, sa mga kulturang independent self like Americans, no, mas pinahahalagahan ang happiness o self-actualization o expression ng unique needs at potential o ang pagde-develop ng potensyal ng isang tao, mas pinahahalagahan ito kaysa sa ibang bagay. Para naman sa ibang mga kultura na interdependent, yung tinitingnan naman nila, ang tao ay nagiging positibo
kung magaling siya o na-fulfill niya yung kaniyang relasyon sa iba, yung successful relationship niya with other people. Nagiging positibo siya sa kaniyang sarili. Yan ang tinatawag na interdependent self. May mga ganong self, no? Yung mga taong independent, ito yung maligaya ka or mas nagkakaroon ng kahulugan yung buhay mo kung hiwalay ka sa iba at kaya mong maging strong kahit walang iba. Pero yung interdependent selves, ito yung mga buhay kung saan dapat mo o nafe-feel mo ang napakalakas na kabig ng pag-please sa mga grupong napapabilangan mo. In a way, para itong ito naman ay paghahanap ng harmonization. Kaya, minsan, may mga self na kapag linagay mo sila sa interdependent na culture, medyo, napakahirap kasi individualistic. So, sa ibang model naman, ang tawag dito ay egocentric versus sociocentric self. Ano ba ang dalawang ito? Para sa mga antropologo, pareha pa rin, no? Medyo parehas. Kapag sinabing egocentric, yung identity mo is part, unique, and internal to the individual. Yung identity mo ay nakasalalay sa pagiging unique mo. At para naman sa sociocentric, mula sa katagang sosyo, ang identity mo ay nakasalalay sa pagiging successful mo bilang isang taong kaparte ng grupo. Yun. So, egocentric personalities, yung pagtingin ng mga taong ito, ay ang mundo in relation to their own self. Ibig sabihin, ako, dapat mag-succeed ako kasi ganyan ang mundo. Ang pag-succeed ko ay dapat na ma-achieve ko ang mga bagay na ito, mabili ko ang mga bagay na ito. Kailangan na ang aking ang aking mga efforts ay towards my development. Ganyan ang egocentric self. Ano naman yung sociocentric self? This is the self that always weighs themselves in relation to society. Kailangan ang pagde-develop ko, dala ko ang pamilya ko. Kailangan sa pag-succeed ko, hindi lang ako, kundi pati yung pamilya ko. Ganyan ang sociocentric self. So, saan ba kayo dito? No? Interdependent, independent, egocentric, sociocentric. No? Meron namang paano naman na-form ito, no? Collective versus self. So, the formation of the identity, para sa pag-aaral ng isang individual, it is assumed that a person does not become a person immediately. Kagaya nung sinasabi ni Mead, na the self does not exist from birth. It develops through social experience and social interaction. So, this starts to form from childhood. No? So, however, in addressing the physical needs, one gains also the fulfillment of social needs by becoming a member of society. So, bakit tayo nagkakaganyan, no? Na hindi tayo pwedeng maging unique, no? Nung bata pa tayo, unang-una kasi nabuo ka na parte ng grupo. Tama? Nabuo ka na parte ng grupo, hindi mo maiwasan 'yan. Ano pa? The formation of identity. To be inducted and to maintain one's affiliation sa isang grupo o sa isang society, kailangan mong malaman ang konsepto ng we. Kaya naman, napakahirap mong kumawala sa mga impluensyang ito. Kasi mula pa pagkabata, we na ang linagay sa'yo ng lipunan. Ano bang we? Yung sense ng tayo, no? Yung sense ng kita, no? Yan yun. So, ang hirap, no?
What one learns in the culture and interactions with the groups one belongs and eventually identifies is called a collective identity. Ito yung unang-una, yung tinatawag na collective identity. Yan yung unang natututunan natin noong bata pa tayo. Tama? Collective identity. Your part, yung papa mo, yung mama mo. Kahit nga yung tawag sa'yo, sino ito? Si Kenneth ito, anak ni ano. Si ano ito, anak ni no. Hindi nga yung apelido Right? Kasi collective identity. Bakit? It comes from identification of a person with the primary group through the primary socialization within the family. Yung pagbubuo ng sarili, nagsisimula daw, according to anthropologists and sociologists, from collective identity. Ano ba yung ibig sabihin nito? Na nakikilala kang kaparte ng isang grupo. Kinikilala kang isang individual, first and foremost, because you're part of a group. It is not always, ngayon, that the individual feels the belongingness to the group. Anong nangyayari? Hindi naman palagi na always na lang na kasi ba parte ka ng pamilyang De Los Santos, palagi ka na lang magiging masama, palagi ka na lang magiging sakim sa pera. Hindi naman, di ba? Thus, sabi ng mga anthropologists, nagkakaroon ng personal identity. Bakit? Nakikita ng mga individual na merong something sa grupo nila. So, sa inyo, paano ba ito nagmamanifest? Nakikita nyo rin ba? Tama ba yung sinasabi ng mga anthropologists na sa pag-form ng self, unang-unang na-form sa'yo ay ang sense mo of collective identity o yung pagkakakilanlan mo na pagkakakilanlan ng grupo mo. At saka, nagiging patungong sense of personal identity. Tama ba ito? Do you agree? You can comment, no? Okay. So itong phase na ito, ang tinatawag dito ay individualization. So this is the phase where one realizes the self through the choices that one makes. Ano ba? Susundin ko ba ang society ginagalawan ko? Yung mga trends na yan, dyan mo makikilalang sarili mo. Maglalaway ka ba sa isang pindot mo ng cellphone mo o ng Instagram mo at nakita mo yung idol mo nakasuot ng ganito, ganyan? O hindi? O sasabihin mo, hindi naman yan mahalaga. Diyan mo makikilala ang sarili mo. So, ito'y isang dynamic process. Napaka-dynamic ng prosesong ito. Ang pag-recognize ng identity mo. Itong realization of one's own agency. Ano bang ibig sabihin ng realization of one's own agency? Na nare-realize mo na meron ka palang pwedeng gawing labas mula sa collective identity kinalakihan mo. Pwedeng ganon, no? Sabi ng mga anthropologists, yan yung proseso ng pagkikilala sa self natin. So, to sociologists, as society undergoes evolution and transform societal structures, the individual and his view of himself also transforms. So, ito yung conclusion natin. Para sa mga sociologists, dahil sa pagbabago ng lipunan, nagkakaroon din ng pagbabago ng sense of self ng mga individual. So, para kay Giddens, for Giddens, the self is one own construction. Ito'y istorya natin sa ating sarili. Para kay Mead, ang self ay nabubuo mula sa proseso ng socialization. Para kay Cooley naman, ito ay ang panunood o pagtatanong through looking at various perspectives. Para kay Goffman, ang self ay ang patuloy na pagkikilala mo kung ano ba yung acting sa iyo at hindi. At yung custom, tradition, values, and education, everyday experiences in the community, ito'y nagiging mga salik o factors sa pagde-develop ng sarili. At para sa mga anthropologists, the self may be viewed either as an independent being
which acts regardless of social structure, or a being that cannot exist entirely without social relationships. Kaya, as personalities form, accepts which shows their tendencies regarding how they view selves, whether egocentric or sociocentric. Malalaman natin kung ang tao ba ay ang kanyang pagtingin ay towards sa kanyang sarili or egocentric, o ang kanya bang sense of success or sense of happiness ay happiness ba ng karamihan o sociocentric. Lastly, na-discuss natin na para sa mga anthropologists, yung proseso ng pagbubuo ng identity ay isang proseso ng pagtitiwalag mula sa mga collective identity o yung pagkakakilanlan ng grupo mo, no? Na kinabibilangan, at yung pagkikilala mo kung ano ba yung totoong sarili mo. Okay? So sana may natutunan tayo, no? So ang titingnan na lang natin next meeting kung ano ba yung dapat nating gawin with our learning task. But I think we have finished 1.2. I hope that you will have your lessons. If you have questions, you can ask me, you can email me, and you can actually message me, no? My number will be posted, and also my email address. So I hope you have learned something from our discussion in lesson 1.2, understanding the self through the relationship of the self and society and culture. I thank you for listening, and I hope you have a great day. Please be safe, students.